Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagsasabing ngayon, ika-15 ng Hunyo 2025, ay lumabas po tayo sa ating pong studio at siyempre dala po natin ang ating simbolo ng pagiging kawal ng demokrasya upang hanapin ang isang kapwa manunulat at author ng 10 aklat, mga kaibigan. 10 political books nang galing po siya sa University of the Philippines at hanggang ngayon itinuturing ng marami na siya isa sa mga haligi o pillars ng academic freedom diyan po sa University of the Philippines. Ating pong binabanggit ngayon ang ating magiging resource person dito po sa ating Kawal ng Demokrasya ay walang iba kundi dating gobernador ng Misamis, dati pong miyembro ng Assemblyman, dating commissioner ng Commission on Immigration, walang iba kundi si Attorney Homobono Adasa, abogado, manunulat, mandirigma, aktivista. Bibigyan ko po siya ng pagkakataon muna bumati sa inyo bago ko po siya tatanungin na mga issue na nangyayari po sa ating pong bansa ngayon. Attorney Homobono Adasa. My friend Waldy, before I'll say anything, I just like to make a correction. I have 23 published books, not just 10. And 13 of them are carried by Amazon.com, courtesy of a Filipino who lives in New York. Now, this kind of a program, my friend, is needed by this country. People like you are needed by this country because you offer not just criticisms, but solution. Mga solusyon sa mga problema ng bayan. Yung iba, panay kritik lang. Pero wala siyang solusyon. Pero ikaw, nagbibigay ka ng solusyon anong dapat gawin ng gobyerno at ating mga kaibigan. At sapagkat tayo po naman ay naniniwala na maraming mga sources na maaari po natin sandigan at maaaring tanungin, isa po sa mga solusyon na yan ay aking pong pinuntahan dito sa inyong tanggapan, dito sa inyong law office, which is also your study room. Alam po ninyo, itong si Attorney Bono Adasa, ang koleksyon ng aklat nito, mga kaibigan, mga umaabot na po ito ng 11,662 volumes. Alam ko po yan kasi yung 62nd volume ay niregalo ko sa kanya. Libro ni Plato, and original leather-bound edition na nabili ko sa isang garage sale sa New York. At ito po, hindi naman pinapaalala ko para magpakape, kundi para malaman niya lamang kung gaano ko pinapahalagahan ang opinyon ng isang Pilipino na pareho po ni Attorney Homobono Adasa, na hindi ko siya pinuntan dito sapagkat siya ay abogado, kundi dahil siya ay isang marangal na lahing Pilipino. Una, ano po ang inyong basa bilang isang veteranong tagapagmatsyag, mamahayag at tagapagmatsyag ng current events tungkol po sa parang crisis na nangyayari ngayon hinggil po sa usapin ng impeachment, lalo higit dyan po sa imahin ng Senado na ang sabi nga ng isang dating Senate President na si Tito Soto ay parang ikinahihiya niya na ang nagiging behavior o nagiging imahin ng Senado. Opinion po ninyo? Ikinahihiya namang imahin ng Senado, hindi lang ngayon. Matagal ng panahon. Mga more than 20, 30 years. Ang imahin ng Senado, masama pagtingin lang sa membro ng Senado. Noong araw, Claro Recto, Jose Laurel Sr.
Emmanuel Pelaez, Jose Sabido, Lorenzo Tañada, Jose W. Diokno, Arturo Tolentino, Ambrosio Padilla, Sotero Mabanag. Mahusay ang mga miyembro ng Senado noong araw. Ngayon, Senato. Meron na po tayong Pato de la Rosa, Ruben Padilla, Bongo, Amy Marcos, at meron pang Marcoleta. Mapatawa nga ako na sinasabi nila mga miyembro ng Senado, nagsabi sa akin marami ng taon, Bono, bakit hindi ka tumakbo pagka-senador? Ano? Senador? Nagkwenta yung pagka-senador, anong gagawin ko dyan? Makidebate ako sa mga tao na wala namang pinag-aralan tungkol sa batas. May pinag-aralan sila tungkol sa butas, pero hindi sa batas. So, paano tayo magkagawa ng mahusay na batas sa Senado? Ang isang lugar lamang, Kawalde, na iiba ang itsura ng bansa kung nandoon ka mismo sa Malacanang. Kung ikaw ang Pangulo ng bansa, hindi sa ganitong sistema, sa ibang sistema. Pero, at saka na yan. Ngayon, yung impeachment muna. Kasi under Section 2, Article 11 ng Constitution, Vice President, President, Ombudsman, Supreme Court, and the other members of the constitutional commissions are subject to impeachment. Pwede silang maalis. Pero ang impeachment, dalawang phases yan. Sa lower house talaga lower yan. Magsisimula ang impeachment, debate muna kung katulad yan ng information sa kaso. So, one-third, kung ibubuto nila ang one-third sa lahat na membro ng lower house, pwede may impeachment, ang articles ng impeachment ipadala sa Senado. Doon na tayo ngayon sa Senado. At nagkagulo, bakit ang Senado hindi nila ginagawa ang trial. Pero ito, Walden, no? Maraming kibitzers dyan na nagsasabi ng kanilang opinion. Unang kibitzer, si Presidente Marcos. Hindi naman yan abogado eh. Hindi yan nag-aral sa pagka-abogado. Hindi rin nag-aral sa saligang batas. Sabi niya, ang Senado daw is playing with the rules. Well, he doesn't know the rules. So he doesn't know how the rules are being played. Okay? Ikalawa, yung isang membro ng Constitutional Commission, sabi niya, kailangan may trial diretso. Paano sila maging authority nito? Ang Section 4 ng Article 11, lahat doon sa lower house, may stages. 3 days, 5 days, 10 days, 60 days. Dito sa Senado, ang ginamit ng term, forthwith. Ang sabi nila, immediately. So, there is a gap. Ang sabi sa lower house, may specific date. Senado, wala. Meaning, ang mag-define sa rules, hindi ang House, hindi si Presidente, hindi ang Korte Suprema, ang mag-define sa rules kung ano yung forthwith ang Senado. Ang mayoriya ng Senado. Sa mayoriya ng Senado ay 13 kasi 24 members yan. So ang 13 ang mayoriya. Ang ginawa nito ngayon nila, ang mayoriya nagsabi, remand the case to the lower house because may mali yung kanilang articles of impeachment. Ang sabi naman ng Philconsa at mga 100 professors daw ng College of Law ng University of the Philippines na hindi daw yan tama ang ginawa sa Senado. Bakit? Membro ba sila ng Senado? Mayroon bang sinasabi sa ating saligang batas na hindi pwedeng mariman? May sinasabi ba dyan? Wala. May sinasabi ba sa batas na hindi mapadala balik kasi may constitutional infirmities, hindi tama sa saligang batas? Wala.
So, dito, dapat malaman ng lahat na kung walang prohibition, magagawa sa Senado yan. At ang kanilang concept ng trial, ang trial, hindi lang presentation of evidence, receiving evidence. Ang trial means pwedeng ma-dismiss, pwedeng ma-remand, pwedeng ma-corrected, depending on the rules of the Senate. Ganon ang trial, hindi yun. Bakit ka magta-trial kung dismissible ang asunto? It's waste of time, waste of money. Hindi na mag-trial, hindi na presentation of evidence. That's a part of the trial, kasama yan sa trial. Pero, ang presentation of evidence, pwedeng mawala yan dahil, una, gusto ng Senado na i-dismiss ang asunto. Basta hindi illegal ang dismissal, pwedeng magawa ng Senado yan. Kung may reklamo, itong mga so-called authorities, experts, tungkol sa ginagawa ng Senado, gamitin lang utak nila. Alam mo, kung hindi tama ang ginagawa sa Senado, anong dapat lang gawin? O punta sila sa ombudsman. Ihabla niya to mga senador ng mayurya under Section 3, Paragraph E of the Republic Act 3019 and Section 4 in relation to Section 11 of Republic Act 6713. Yun ang gawin nila, hindi mag-iyak-yak lang. Action. That's what this country needs. Action. Mawalang galang po. Okay lang. Attorney Adasa. Ang akin pong palagay dito na nakakagulo sa akin, bakit nagkakagulo sa technicalities? Samantalang, ang buod po nito, merong nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan, meron ng bastos, merong nag-participate sa EGK, merong nagbanta sa buhay ng Speaker, ng First Lady, at ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit hindi yan ang ating pagtuunan ng pansin? Yung culpability, accountability. Bakit nandun po tayo sa kasama na po yan ng mga senador at kung sino mga legal expert? Bakit doon nagpo-focus sa technicalities? Bakit hindi doon sa espiritu kung bakit meron impeachment? At dahilan kung bakit meron impeachment? Yung espiritu, sinasabi mo, hindi makukuha yan sa Senado. Because ang decision sa Senado, political yan, political judgment. And whether you like it or not, that is embodied in spirit sa Constitution. Anong dapat nga gawin? Ihabla nila si Sara sa ombudsman. Tingnan natin kung hindi ba matutulog yung kaso dyan. Sa ombudsman, maraming kaso natutulog. Iyan ang accountability upang makulong. Bakit dismissal alone will not result to accountability? Ikulong. Section 3, Paragraph E, Republic Act 3019. Section 4, in relation to Section 11 of Republic Act 6713. Diyan. Kung may ebidensya sila, diyan ang accountability. Ang tama dito, ang hindi lang gawin yon sa criminal case while nandiyan pa pagka-presidente, ang presidente ng Pilipinas. Because ang kanilang interpretation, ang presidente ng Pilipinas, hindi daw may habla sa criminal case. Okay, sa presidente, pwedeng impeachment. Pagkatapos ng impeachment, criminal case. Yun ang accountability. Hindi, wala kang makukuha na accountability. It's not justice. Nandiyan pa rin sa sunod na eleksyon. Tatakbo pa rin. Ang mga tao natin, bubuto, maski sino dyan, basta may pera. Paano yun? Where is the accountability? Accountability is filing criminal cases against these people so they will go to jail. Like Duterte, aside from the impeachment, the Duterte who is now the ICC, what did the Secretary of Justice do? Bakit pinabayaan na doon sa ICC? Dito sa atin, trial sila dito at ikukulong yan lahat. Ang sabi ni Duterte, join me in hell. Siya lang, they will either go to jail or go to hell. Pili sila. Kaso, impyerno.
Pati nga ako sinabihan, magkita sa impyerno. O siya lang pupunta sa Hindi ko impyerno. alam address. Bakit ikaw pupunta sa impyerno? Kasi hindi ko alam address eh. Alam nila yan. Sabi ko, magkita lang tayo sa Luneta, doon tayo mag-away. Hindi sila pupunta sa Luneta. Takot sa iyo yun. Yun I remember yung nangyari sa Davao. Ako muna nagsulat yan sa column ko sa Manila Times. Sinulat ko na pagpunta mo sa Davao, pag-investigate sana sa member ng National Press Club na si Palo. Pala. Councilor, kaibigan ko yun. Si Pala. John Pala. Nang pumunta ka, galit si Duterte sa iyo, nagsasabi, hindi ka naman piskal. Bakit daw ikaw mag-imbestiga? So, sige. Carbonell, magkita tayo diyan sa plaza bukas, 9 o'clock. Ako, magdala lang ako ng isang bala. Ikaw, isang magasin ang dalhin mo. Ikaw naman, mahusay ka. Pumunta ka sa doon sa plaza, kasama mo ang mga members ng Davao Press Club. Pagdating ng alas 9, walang anino si Duterte. Sabi mo, gusto na sana ng Press Club, alis na sila. Sabi mo, huwag, hintayin natin for another 15 minutes. Wala pa rin anino ni Duterte. At 9:30, sinabi mo, hintayin pa rin natin sa another 15 minutes. Sabi ng President ng Press Club, Walde, ikaw na lang dyan maghintay because hindi sisipot si Duterte, ang sisipot dito ang death squad. Alis na kami. Kaya nga umalis na kayo lahat. Because nga, ni anino ni Duterte, hindi sumipot. Hindi mo pa mapagkitawalaan si Duterte yung nandyan sa ICC. Nandito, hindi rin mo pagkatiluan, bibig lang. Bibig ng bibig, walang gawa. Kaya nga, ihabla nila si BP Sara, kung marunong sila. Marami magkaya sa Pilkunsa dyan, yung Pilunsa. Maraming ginagawa dito hindi tama. Ang presidente, hindi tama ginagawa. Bakit hindi nila ihahabla sa Lawyer House? Ang members ng Commission on Elections, ang ombudsman, marami dyan. Dapat ihabla yung Pilunsa, panay, bibig. Okay, ganito po ang aking suggestion. Ihabla natin dalawa. Sa ombudsman o sa criminal court. pag-aralan natin yan because may death squad tayong kalaban dyan. Wala tayong security. Paano mangyari sa atin? Alam mo, Wally, ako, sa maliit pa ako, para sa bayan all the time. Laban kay Marcos, nakulong 1 year, 6 months and 11 days. Walang security. Kinulong ni Marcos, pero patay na si Marcos at buhay pa itong kaibigan mo. Okay. Ang pinakapopular na president si Erap Estrada. Okay. Sinabi ko, hindi tama ginawa Estrada. Pinuntahan namin sa mga general si Angelo Reyes at sabi, ipali si Estrada. Napali si Estrada. Pero, ang sabi ni Colonel Cardenio sa akin, ang kamalian mo, sir, panay, pakigira ka. Pagkatapos ang gira, wala nangyari sa buhay mo. Kaya nga pag-aralan natin mabuti ito, we are no longer 21 years old. 31 na tayo. So, this is 10-year gap. Pag-aralan natin mabuti, yung suggestion mo. Pero, Kawali, may isasabi ako sa inyo mamaya na hindi natin masasabi sa programa mo o masasabi natin sa media because yung importante na dapat gawin para magbabago ang bansang ito. At yung lahat ng mga demonyo nandyan sa gobyerno, mawawala yan. Eh, sino matitira sa Senado pag mga demonyo papalisin natin? Walang matira dyan. Si Risa na lang. Sa lower house, baka wala. Sa gabinete, baka wala. Teka, may iba po ko at Attorney Bono. Ano po ninyo, kaming tayong mga media man, walang sikreto na naitatago. Bagamat alam ko na mayroon kayong reservation dito sa aking pagtatanong na ito,
Eh gusto kong sabihin sa inyo, nabalitaan ko, meron kayong binubuong third force. Hindi maka Marcos, hindi maka Duterte. Pati kung inyo pong mamarapatin, ano po ang espiritu, ano ang buod nitong third force na Ang ito? third force para sa taong bayan ito. Una, lean government and clean. Malinis. Walang mga tulisan. Maraming tulisan, makakapal pang mga mukha. What do I mean by clean government? Walang graft and corruption. Ang taong mag-commit ng graft and corruption either goes to jail or to hell. Okay. Kalawa, bulky itong gobyerno natin. Dito lahat sa Manila. So, federal government, iba-iba. 13 regions noong panahon ni Marcos, ginawa niya, pero hindi na completed. Gawin natin completed ngayon. So, pang may independence yung mga units dito sa ating bansa. Lalo na tayo sa Mindanao, nakakalimutan tayo all the time dyan eh. So, ang mga tao doon sa Mindanao, sila na mismo ang gagawa para sa kanilang sarili. Okay. Dito, bakit malaki ang Kongreso? Ang lower house, almost 400. Kung hindi man 400 na. 300. Karamihan yan, walang alam sa saligang batas. Walang alam sa paggawa ng batas. Alam nila, mamira lang sa taong bayan. Pagdating ng eleksyon, bibili ang boto. Ang sa under a parliamentary system, 39 lang ang sisweldohan natin. At ang duty nila, ang paggawa ng batas. At kung yung 39 na mga tao na hindi makagawa ng tamang batas, tinatardor nila ang taong bayan, pwedeng mawala yan before the end of the term. On a vote of no confidence, wala yan. Korte Suprema. Bakit 15 ang Korte Suprema? Sa Amerika, 9 lang. Tayo 15, Mas 15. maliit na bansa. Yeah, maliit na bansa. Okay, restructure the judicial system. Ang Supreme Court, 5 or 7. Ang jurisdiction, 3 lang. Death penalty, validity of treaties, and constitutionality. Ang lahat na cases decided in 6 months. Ito, may kaso kami. Imagine, forcible entry lang, very simple yan. Alam mo, ilang taon? 15 years. May sinasabi sa mga abogado, justice delayed is justice denied. 6 months, it can be done. Upang mawala na yung mga abogadong mamimira lang. Huwag yung pira-pira sa hustisya. May resulta. Pwedeng magawa yan natin. Gawa natin yan. And then, free education. Walang bayad yung pag-eskwela from elementary up to the university. Walang bayad sa lahat na eskwelahan. Walang bayad ang tao sa medical attendant sa lahat na hospital sa buong bansa. Bakit mamamatay ang tao? Dahil wala siyang pera na ibayad ng doktor, o ibayad ng hospital. Hindi tama yan ah. Sabi nila, demokrasya tayo. Kristiyano na bansa. Eh, demokrasya ba yan? Hindi, demokrasya yan. Hindi tama yan eh. Andin ang trabaho ng tao. Ngayon, 500 pesos to 700 pesos ang living wage. Pero hindi yun na madala mo lahat kasi may mga deduction. Bakit hindi sa simula gawin natin 30%, 30,000 per month living wage for a beginning? Electricity. Bakit nandiyan sa private sector yung electricity? Kaya ang manufacturing natin, mga taong nahihirapan. Nationalize electricity. Nationalize water. Alam mo, ng gobernador ko sa Misamis Oriental, walang tubig na pinagbibili because I constructed shallow and deep wells, communal water system. Kung magawa ko yan, bakit hindi magawa sa bansa? Bakit? Itong mga bagay na ito, nangyayari na kawaldi sa ibang bansa. Bakit hindi natin madala dito? According to President Bush, this is the richest country in the world. But never mind President Bush. According to Mubono Adasa, this is the richest country in the world because dito ang dokumento ko hanggang dito. Alam mo, may deposito ang isang tao dito na kaibigan
at nagtrabaho kay Marcos sa isang bangko doon sa Bahamas. Nang nakikita ko yung dokumento, tumatawa ko. Totoo ba ito? 4 months ago, dumating dito ang isang abogado sa CIA, nagsabi na totoo yung account na yan sa isang bangko. Pero sabi niya, pero kailangan hatiin natin. Hati sa Amerika, hati sa inyo. Sabi ko, bakit maghahati tayo? At hindi ako pumayag because pupunta ako diyan, wala akong security, lalason nila ako, papatay nila ako. Alam mo ba kung magkano ang nandoon? Guess. Should be a staggering amount to the trillions of dollars. $72 trillion. $72 trillion. Dito lang sa bangko, may kliyente namin, namatay na lang yung client namin about 4 months ago. $1.3 trillion. Isang bangko dito sa Pilipinas. May certification ang presidente, vice presidente. May bank statement, certified bank statement. Walang ginagawa. Palibot-libot sa buong mundo si Bongbong, wala isang dolyar na dala dito na investment. Bakit hindi niya tawagin yung president ng bangko? Oh, totoo ba ito? Hindi. Kung totoo, i-release natin ito. Yan sabi ng may-ari nito, 70% will go to the government. 70%. Alam mo, 1.3 trillion is about 70 trillion pesos. Ang utang ng Pilipinas ay 16.4 trillion. Okay, 16.4 trillion. Ang budget ng Pilipinas is 6.6 trillion. Di, marami pang perang gagamitin for development. Bakit hindi natin titingnan ito? Eh, nagbingi-bingihan kasi ito si BBM eh. Ang sabi nila, nakikinig lang all the time sa kanyang asawa at ni Bersamin eh. Eh, walang nangyayari kay Bersamin sa kanyang asawa. Makinig siya sa mga tao na may mga intelligence information tungkol na itong mga bagay na ito. Sinubukan niyo po bang ipaalam ito kay Marcos? Pinalam ko nga doon kay Marcos eh. Walang reply until today. That's about 2.5 years ago. Namatay na lang kliyente namin. Paano yun? Alam mo, Waldi, gagamitin sana ng utak ng ating presidente. Nandito ang pera na sa Cebuano pa yun, nagdahili. It's in waves, in waves. And he talks to me, kung kausapin niya ako, one-on-one, sabihin ko sa kanya na yung debt niya, debt, national debt, the budget, development effort in this country. In 1 month's time, I'll produce the money several times over. Budget. If my information is not true, because these people did not tell me the truth, I'll commit harakiri with Hindi ko papahiram sa inyo yan. Kaya nga, because naniniwala ko, Walde, na totoo itong mga nahinawakan ko. As a matter of fact, sa Yamashita lang alone, I know of 30 burial grounds ng Yamashita. In trillions also. Sabi nila si Marcos magdanakaw. Paano makanakaw si Marcos? Ang budget ng 1986, 28 billion pesos. Ang pera sa buong mundo at dito, in trillions of dollars. Kinuha ni Marcos yan sa Yamashita. Hindi ako naniwala nung araw hanggang sinabi sa akin ni Don Enrique Sobel at nabasa ko ang 2 libro na Yamato Dynasty and Gold Warriors. Nandiyan lahat, detalye. Bakit hindi natin gagawin ito? Well, you and me are only 31 years old. Mahirap na kung darating pa tayo sa 41 ito. Tatanda na tayo. Okay. Bago po tayo tumanda, maghukay na tayo ng isang Yamashita. Pero in the meantime, habang hindi pa po tayo nakakabili ng pala at ng sako ng ginto, pag-isipan po natin itong ating po mga problema ngayon. Okay. Halimbawa, napakalaki ng ating suliranin yan sa kongreso natin. Namamayagpag ang mga fake na party list system. Araw-araw, ninanakawan tayo ng buwis sapagkat
hindi sila karapat-dapat na maging congressman sa pamamagitan ng fake party list. Meron ba naman Duterte Youth? Paano naging marginalized sector yan? Presidente nila si Duterte. Maraming, alam mo, yung party list is an insult to the democratic system. An insult to the members of Congress because ang membro ng Kongreso represents all sector. Bakit? Nire-represent pa lang nila ka ng sarili. Yung party list yan na sinasabi nila for the people. Aba, mga muka, mga former congressmen, former senators, pwede ba yan? Kaya ngayong party list system, kung matuloy itong third force, wala na yan. Just 39 lang. Ang sisweldohan natin, hindi makikialam sa mga infrastructure projects. Pangalawa, paano po natin umpisahan ng pagbubuwag ng dynastiya kung ang magdi-decide ng kapalaran ng dynastiya ay mga dynasty members mismo sa Kongreso? Kaya nga, hindi magagawa yan. Kaya tinayo ko itong third force because ito para sa taong bayan at ang poder nito nanggagaling rin sa taong bayan. Hindi sa puwersa. Sa pamagitan na una, kausapin natin si BBM. Bakit hindi tayo mag-usap nito? Bakit magbarilan pa tayo? Kung ang layunin natin is to serve the people. Create siya ng round table, bring all the stakeholders, and volunteer tayo pupunta dyan. At sasabihin natin sa kanya na pwedeng magawa ito sa administration niya. At ibulong ko sa kanya anong solusyon. Ang procedure. Hindi, alam nila yan eh. Ang problema, hindi ka papakinggan, hindi ka bibigyan ng appointment. Anong gagawin natin? Mag-organize tayo throughout the whole country. Okay. Ang tingnan natin kung after organizing the whole country by peaceful means, whether they will still be there in 2028. Hindi ba? Okay. In the meantime, balikan po natin itong usapin ng pandarambong and accountability ni Vice President Sara Duterte. Ihabla nila si Sara. Kasi yung impeachment, sa tingin ko walang mangyayari dyan because it's a political effort. Kailangan ang conviction is 16. Hindi na makukuha yung 16. Masi sa bagong Senado eh. Alam mo, kung marunong lang yung mga abogado ni Sara, tapos na boxing before the first bullet is fired in the Senate. But, aywan ko, hindi ko naman sila... Bakit gusto ninyo matapos agad? Upang sila manggugulo sa bansa, magkaguluhan sila. Alam mo, sabi ni Sara, ay, this will be bloody. O tingnan natin kung bloody ba ito? Bloodbath. Bloodbath. This will be a bloodbath? O, tingnan natin. For as long as the blood is there, it's not ours. Hindi natin kailangan ng bloodbath. Gusto ko tubig na tamang tubig. It's warm and clear. Okay. Alam ko, napakarami po natin pag-uusapan, pero alam po ninyo, dito sa YouTube, limitado po ang ating pong oras. Bibigyan ko muna po kayo ng pagkakataon na mag-wrap up o magbigay ng inyong maiksing 3-minute editorial. Tony Bono o Mobono Adasa. Kawaldi, thank you very much. No? Hindi kasi ako masyadong maragsalita ng Tagalog eh. Ang Cebuano ako. My main language is really English. No? I've been trained by... You're forgiven to speak English. Yeah. Alam nyo mga kaibigan, sabi nila, imposible itong sinasabi ko na magawa natin sa Pilipinas. Sabi ni Napoleon Bonaparte na mahusay na mandirigma na ang term imposible daw, nandiyan lang yan sa mga diksyonaryo sa mga tanga. Tanga ba tayo? Hindi tayo tanga. At sabi ko, ng isang gobernador nung araw sa martial law, na ang imposible, nasa isip lang yan. Kung maisip mo na hindi imposible, magagawa mo.
Yan ang tumakbo ako pagka gobernador ng Misamis Oriental. Ang asawa ko mismo, anak ng gobernador, nagtanong, saan ka ba pupunta? Kung tatakbo ako pagka gobernador, bakit? May pera ka ba? Mayroon. Magkano? 3,000. Ano? Nabaliw ka na ba? Kalabanin mo si Marcos, si Pilais, 24 mayors, 2 city mayors, wala kang ano-ano dyan, isang barangay captain, tatakbo ka. Nabaliw ka na ba? Kung hindi pa, malapit na. Pero, darling, the history of the world and of countries is the history of madmen and impossible men. China, Chiang Kai-shek and the United States of America was defeated by 3 men, Mao Zedong, Zhou Enlai, and Chu Ti. Russia, the most powerful country at that time, the Tsars, they were defeated also by 3 people, Lenin, Trotsky, and Stalin. France, the most powerful country at that time, the Bourbons, were defeated also by 3 people, Robespierre, Danton, and Marat. In Cuba, 30 minutes away from the United States of America, General Batista, supported by the United States of America, 30 minutes away from Miami, was defeated by Fidel Castro and Che Guevara. France and the United States of America were defeated by Ho Chi Minh in Vietnam. So the history of the world is a history of impossible men. I don't want to flatter myself as one of the impossible men. Sweetheart, sinabi ko, oh, tingnan mo, naalala ko, sinabon ko si Marcos at si Pilais, one of 2 governors elected in the country in the opposition by a majority of more than 20,000 votes. That's because God is good. And my wife gave me 200,000 after 2 weeks within which to campaign in Misamis Oriental. So, walang imposible. Sabi ng isang kaibigan ko sa puso at sa isip, ang pangalan ay si Robert Kennedy, senador ng Amerika noong araw, Attorney General. Hiniram niya itong mga pulong ni George Bernard Shaw, Nobel Prize winner from Scotland. Ang sabi nila, people see things as they are and ask why. I dream of things that never were and ask why not. Sa wikang Tagalog, ang mga tao tumitingin sa paligid at nagtanong, bakit? Ako rin, tumitingin sa paligid at sabi ko, bakit hindi natin magawa? Mga kaibigan, mga Mindanawans, mga fellow countrymen, please listen to the plans of the New Horizons and the Third Force. In time, we can be liberated from all these problems. Thank you, Kawaldi. You are a messenger for the people of this country. Mandirigma ng demokrasya, mandirigma ng bayan. God help, God bless, because God is good. Dito po nagtatapos ang minsan pa nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mahanap at makausap, magkaroon ng dialogo sa isa sa mga taong pinagpipitaganan po natin at pinaniniwalaan. At dahil po dito, tayo po ay nagkakaroon ng mga pag-iisip, idea kung paano po natin haharapin ang mga pagsubok po ng ating dinaranas ngayon. Masyado pong matindi ang ating mga suliranin. Pero sabi nga ni Atty. Hamobono Adasa, hindi imposibleng hindi ito kakayanin. At in one word, nothing is impossible. At ang sabi niya sa kanyang sariling wika, ang salitang imposible ay nasa isip lamang. At dahil po rito, magpapatuloy po tayo ng pakikibaka po natin. Tama na tayo po ay kawal ng demokrasya. Tama na tayo po ay mandirigma para sa katotohanan, para sa bayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.